Oh, pre. Yung idol mo, Oh. si Rapi. Oh, Sir Happy. May babae, boss. Oh, Yung okay. babae niya. Nasa Wala. babae. Oh, okay. Si ano? Chelsea Ilor. Sino ba yan? So, ito yung So, I'm Jesse Flores Speech Crap. Sige. Mamaya natin gawin to. So, guys. Ang malinawan dyan sa part na yan. Oo, kasi, yes. So, again. Serapi. China oil. Napakabuti mo, alang-alang sa iba. Dahil di ka nagdadalawang isip, magbigay gabay at mga paalala. Napakadami mo nang nagawa, mga patunay isang kusa. Habang buhay ko natatanawin at palaging ipapakilala kita na magpalad ako sa kagalingan ng karamdaman at maging sa spiritual. Nagawa mong alisin ng mga kalungkutan at sumatotal. Masiladyan na pagmamahal na magbago man ang panahon at tandaan. Handa ka pa rin tungkulan bakit marami ang hindi maniwala. Ano man ang sabihin nila, darating ang panahon na lako na tahimik. Pabalang ka raw mga panalangin ko, hindi na sila magdududa. Lakad sila magkukusa, mga luko sa mata ay kukupa. Kamako, salamat sa pinadala mong anggel. Hindi na ako mag-isa sa pamamagitan niya. Ramdam ko mga yakap mo, salamat sa iyo Jesse Flores Witchcraft. Sana hindi ka magbago, sapagkat ako may makasalanan. Basta salamat ipapaabot ko. Alalahanin mo ako muli maging saksi pagdating ng kadakilaan mo. Okay. So, I'm Jesse Flores Speech Crap. Teka, ulitin ko nga. Sa issue na to? Oo. Okay. So, Idol mo yan? idol ko siya. Idol ko din yan. Idol ko rin yan. Pero, Napalupin. I'm... Si Sir Gago ka. Rapi. Sa Hindi. Rapi. I'm... Ito sa likod mo. Ito sa likod mo. I am Jesse Flores Witchcraft. And ang topic natin ngayon ay about sa aking idol na si Sir Rapi Tulfo. So, as if you know naman na nung sa timeline ng when I was starting and rising as Jesse Flores Witchcraft, bago pa ako makilala ng mga mangilan-ngilan, napakadami ko ng mga post na nakatag at tinatag ko si Rapi Tulfo. About sa mga case, ng mga murder case, mga missing person, yes. At tumutugma lahat. Doon ko siya idol. Doon ko po siya originally idol noon. Doon ko siya originally idol hanggang ngayon. Because of the justice that he delivered. Pero bago muna yon, dito muna tayo sa kanyang issue ngayon. Shit. Alright. So, sasakin na lang muna ako sa aking ninja para makakompose ko yung aking mga sasabihin about kay Sir Rapi Tulfo. So, idol na idol ko kasi to eh. Pero, ano ba talaga ang totoo Sir Jesse Flores Witchcraft? Sa opinion mo bilang witchcraft, ano nakikita ng third eye mo? Totoo ba lahat yan? Ipagpapalagay ko na lang na yes. Parang kay Megatron sa Beast War. Yes. Ganun. Pero guys let's just say na Rapi Tulfo was very generous enough. I'm not gonna save him by my words. Kung ano lang, magiging transparent lang ako sa mga sasabihin ko. At bahala na kayo mag-judge sa kung ano sasabihin ko. Idol ko to eh. But I really can't be, hindi ako pwede maging bias dito. Kilala nyo ako bilang Jesse Flores Witchcraft na lahat ay sinasabi ko lahat ng katotohanan. About sa mga bagong pandemic, sa mga tinatago nila mga kung ano-ano sa anomalya, sa government, which is wala naman tayong pakialam doon, sa mga krimen. And that's the truth. Mga issue ng mga ibang artista at vloggers na mga YouTubers na kilala nyo, no? Na kinoberan ko lahat yan. From Wamo, so ayoko na magbanggit ng ano ng mga pangalan. Pero, basta sa mga makakilala sa akin, ito yung mga masasabi ko about kay Sir Rapi. Magiging transparent na lang ako at kayo na lang yung maghusga. Kung totoo pa. So, Rapi Tulfo was known, may dark pa si Rapi Tulfo. Gusto ko sanang gawin to na makita ko siya ng personal. Kasi idol ko kasi talaga siya eh. Idol ko si Rapi Tulfo talaga. Sobra. Sa pagtulong niya sa mahirap, sa pagtulong niya sa mga walang-wala talaga.
sa pagtulong niya sa kung ano-ano na mga problema na naging Pilipino natin. Napakadami niya tulungan. I can't even count. Pero na-sense ko na lahat ng tinulungan niya bukal sa puso niya at sariling pera niya lahat yon. Yun lang masasabi ko sa personalidad niya. Ngayon, I'm not gonna justify yung mga ibang naging wrongdoings niya. About ito nga, leading na tayo sa, una sa lahat, dark past muna niya. So, alam naman natin lahat to si Sir Rapi Tulfo ay meron, hindi naman siya nagmamalinis at hindi niya tinatago yung kung ano yung dark past niya na siya ay nagkaroon ng sugal, problem, 'di ba? Nagkaroon siya ng bisyo, 'di ba? Na mga na-cope niya. Naging transparent siya dyan. Hindi siya nakipagplastik at bulahan sa tao. Sinabi niya ng harapan niya. May mga naging, naging mga bendalo, tingi na naging issue niya na which is napakaliit lang naman. 'Di ba? Kumpara naman sa mga talagang gumagawa na masama, mismong harapan pa sa tao. Gobyerno pa mismo gumagawa. 'Di ba? Napaka-minimal. Pero ito nga, is it a crime? Si Rapi Tulfo is married. Married siya. Siyempre, mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. And he would do anything to, not only to protect, to maintain that kind of relationship. So, kanina, nasabi ko na, guys, hindi bobo or hindi tanga at napakatalinong tao. Actually, mas matalino pa kay Rapi Tulfo ang kanyang asawa. And he knows everything Tulfo is doing. Alam niya lahat yan. Ano bang sinasabi mo, Sir Jesse? Napaka-blessed ba ni Rapi Tulfo at ang asawa niya bulag-bulagan na lang sa mga shit. Hindi. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na parang sakit na ba ni Rapi Tulfo yan? Sakit na ba niya? No, may mga ibang tao na may ganung klaseng sakit na nagko-commit ng ganyan talaga. 'Di ba? Pero Rapi Tulfo in his wife is very, very happy. Hindi gagi kay this is about Rapi Tulfo. This is not about me. So, yun. Ang masasabi ko sa sitwasyon na to, Rapi Tulfo has his needs. May mga, bilang isang normal na lalaki, pero hindi normal na gawain niya ng isang married, ha? Hindi normal na nagawa isang married, di ba? Meron lang talagang mga urges tayo na hindi natin pwedeng takbuhan pero kailangan nating harapin. May mga tao na nagsasuffer ng ganun. Yung iba na may urges na ganyan, nagiging sociopath or serial killers. Yung iba naman, kaya nilang ma-maintain yung ganyan basta natitreat nila ng maayos, nakakapag-function pa sila lang tama. Di ko sinasabi, hindi ko dinadiagnose, I'm not a professional or some kind of sinasabi ko lang yung nakikita ko na because I went through with that kind of urges noon. Nagiging transparent lang ako para sa aking idol. And I really can't, parang sa isang lawyer, hindi ko siya pwedeng idepensahan kung hindi ko alam lang lahat ng katotohanan. Parang sa mentality ng ibang police na you have to be in the mind of a criminal to catch the criminal. Ganun yun, guys. Hindi yung you're gonna be a criminal yourselves. Hindi ganun. So, yun. Rapi Tulfo was a good person. May mga ma-overshadow ako dito na ibang mga naging mistakes niya. Mistakes niya na di naman criminally or gravely threat sa humanity. Bagkos, mas parang sa Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, hindi ko pwedeng alisin sa equation ang Panginoon. Always yan, lagi ko sinasabi yan. Ano bang iisipin ng tao? Ano bang iisipin ng Panginoon or ni God kay Rapi Tulfo, 'di ba? Would he forgive him sa mga ganung klaseng Of course. Mas titimbangin ho ng nakakataas yung kabutihang na itulong niya sa tao. Kasi yung mga valid mistakes niya sinabi ko valid mistakes 'yon. Valid mistake 'yon pero hindi yun dapat ugaliin. And I know Rapi Tulfo would learn sa lesson he would learn a lesson. He's still learning, okay? He's still learning. Yes, he's old enough and he's professional and he is alam niyo, yung pinag-aralan naman talaga. He knows a lot, pero he's still learning. Sabi na natin si Rapi Tulfo he is generous enough. Mahilig talaga sa babae si Rapi Tulfo. Sinabi ko na, yung ibig sabihin nun ay kumbaga maano yung loob niya sa kababaihan. Magaan yung niya.
Yes, maka-mother siya. Tsaka siya sa lola. Oo, never close with his father. Lahat sila magkakapatid. Yung other kuya ni Rapi Tulfo, Ben was the best. Yung pinaka bata-bata sa kanila na medyo para sa akin sa pag-ugali, basta tatlo lang silang okay sa akin. Si Ben, si Erwin, tsaka itong si Senator Rapi. Sila lang talaga yung okay sa akin. Yung medyo mas nakakatanda sa kanila, hindi ko nababanggitin pangalan na hindi okay sa akin yun. Okay? These three has been doing good things. And when someone's disagreeing with them, kahit kadugupan nila, there's something wrong. Diba? Ganun mag-English si Rapi Tulfo eh. Nasa sense ko tuloy. Pero yun nga, is this the downfall of Rapi Tulfo? No, absolutely not. Absolutely not. He would not let this one mistake na maging, kasi hindi naman niya iniisip sarili niya eh. Rapi Tulfo would never think about himself when things matters the most. Kung iisipin niya, hindi ako pwedeng huminto sa ganito kasi pag huminto ako, paano yung tao? Paano yung mga tao na in the future na hihingi ng tulong na ako lang yung makakapagbigay? In the same way, Objective Lord Spacecraft, helping people. Tulad nga sabi ko sa inyo, sobrang, hindi ko idol si Rapi Tulfo dahil dun sa mga chicks na meron siya na, China oil. Shit. Huh? Hindi. I can do it too. Pero, would never. Hindi. Pero, natatawa yung camera mo at yeah, di. Uy, mong patay ilaw. Buksan mo. Rapi Tulfo was a very, very good person. He had his mistakes. He was just too generous. At maging lesson din to sa iba. Okay. Na kayong mga tao kayo, hindi naman sa akin na inaano ko to, kayong mga nagwo-work ng gantong klaseng work na nag-extra income or nag-walk or nagra-runner or nagmamassage, spa-massage, kuno, OF, operative freelance, yes. Shit. Hanggat maaari, kung may client kayong artista or sino man nakaupo dyan, huwag nyo nang i-name drop. Huwag nyo nang i-name drop yung tao. Kayo na nga yung tinulungan eh. Diba? Kayo na nga yung tinulungan tapos nilalagay nyo pa sa ganyan. Diba? Diba kayo nahihiya niyan? Pinagmamalaki nyo pang ganyan kayo. Diba? Wala naman tayong karapatang i-judge. Technically sa witchcraft, bawal nating i-judge sa mga ganyang klaseng babae. Kasi sa witchcraft, mataas ang tingin sa babae. Lalo na pagka ang usapan ay si Mama Mary, or lalo na pagka si Mary Magdalene, na alam nyo yung naging past niya, diba? Sacred yan kay Jesus. We can never degrade or we can never downgrade those people ng ganong klaseng babae. Kasi si Jesus Christ nga, humalik pa mismo sa kamay or hinalikan siya sa paa. Nag-allow siya na paliguan siya ng pabango ng isang babae na ganun ang pas. Diba? Sino ba tayo para mag-judge? We will not justify. We don't want that kind of past or kind of dark secret sa mangyari sa ating mga anak or kapatid or magulang, di ba? Ayaw natin yung ganun kalandasang lakarin nila. Pero pag ganun, huwag kayo mamahamak. Huwag na kayo mag-name drop. May mga pa letter R pa kayo, pa letter Y. Naling tuloy si Rapi Tulfo sa ganun. Pero hindi ko rin kinukonfirm na talagang bang sila did you know for a fact na talagang they fuck? Diba? Did you know for a fact na talagang naging client siya nun? It's none of our business. Personal life na nila yan. Basta't ako, bilang senador o bilang anuman, tungkulin nilang gampanan yung tungkulin nila bilang servant ng mamayanan na ninyo na mga mamayanan na umasa na lang sa gobyerno na wala lang ginawa sa buhay. Diba? Na yung namang ganyang klaseng tao na trabaho na lang nilang mag-entertain, doon na lang sila. Huwag na sila magpahamakan. So, yun lang. Humaba na po yung mga sinabi ko. Sana ay naliwanagan kayo sa mga sinabi ko na kanda bulbul na. Kasi, guys, there's really nothing to judge
Diba? Eh, ano naman kung nagtip, bakit si yun lang bang pinagtipan ni Rapi Tulfo? Malin nyo, marami pa siyang mga stewardess na kilala. Or mga artista na nagpa-part-time job, right? Lahat siya, hindi ko sinasabi na gano'n nga siya. Idol mo yan, bakit mas nilalaglag mo siya? Hindi ko siya nilalaglag. At hindi ko rin kinukonfirm na gano'n nga siya. Nasabi ko lang na there are things na personal life na nila, sa kanila na lang yun. Eh bakit mo pa sinasabi? To clarify his name. To at least maintindihan nyo kung kayo ba yung nalagay sa ganong klaseng posisyon. Di ba? Na inaalaw ni Jocelyn Tulfo na ganun yung kanyang mister? Well, let's just say na kung ano man yung problema nila, eh wala lang tayong pakialam dun. Eh ano ngayon kung hinahayaan ni Jocelyn na i-take action ni Rapi Tulfo yung kanyang mga needs sa ibang ganun? Diba? We really don't know. You really don't know. And there's no need for you to know. To 100% confirm na ginagawa nga nila yung ganyang klase. Diba? Kasi as long as wala silang ginagawang masama, they won't be in jail. Look at P. Diddy. Look what he is now. Diba? Mamandingo party. The P. Diddy party. Yun. Pag mga ganung mali talaga, makukulong ka talaga. When you're hiding something. Pero yung mga ganun po ay parang hindi ko naman sinasabi, normal na. Eh, hindi ho normal yun. At marami pong asawa na babae na hindi mag-agree dyan, like ng misis ko. Oh, shit, man. That's Lexi Lore. I mean, sa kailangan naman na-enjoy ko to. Na-enjoy ko tong ano ko kay Sir Rapi. Kasi gusto ko kasing makilala niya ako in person na kasi Sir Rapi Tulfo, hindi yan naniniwala sa mga ganito. Hindi yan naniniwala sa mga hula-hula. Hindi yan naniniwala sa mga... Naniniwala ka siya, God. Catholic siya. Pero yung mga gatong hula-hula, hindi siya naniniwala dyan. Kaya nga, gusto ko siya makita in person para ako magpatunay sa kanya na totoo ang mga nambabasa or manghuhula. Yung mga totoo. At gusto ko ako yung makapagsabi sa kanya ng mga secrets or dark niya na siya lang nakakalam na alam ko. Na hindi pwedeng malaman ng iba, pero ako'y nakakalam. Yun yung reason kung bakit hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano yung mga yon. Kasi gusto ko ako magsabi sa kanya in person. For him to make him believe. He's not gonna know. Wala siyang... yung meron nga ako isang video na almost 1 million na yung views. Nakatag yun kay Rapi Tulfo. Na yung itsura ng kriminal at nahulaan ko na mahuhuli, nahuli nga talaga at ganun na ganun yung itsura ng kriminal. Napakadami ko na. 2024 pa yon. Ngayon may bago na naman ulit ako. 2025 bagong lapit sa kanya na bata na ginawa na masama. Na nilabas na nila yung itsura. Tumugma rin sa aking in-sketch. It's not my sketch by the way. Humanap lang ako ng kamukha nun sa Google. But yeah. Gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm just Flores Witchcraft. And see you all again. Sorry, no way. Ginagawa ko.